Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung pakiramdam na gumigising ka pa lamang sa umaga pero pagod ka na kaagad. Hindi dahil sa puyat kundi dahil alam mong kailangan mo na namang makipagbakbakan sa mga taong dapat ay kakampi mo. 27 years old na ako ngayon, isang ganap na guro dito sa Biliran. Pero bago ang lahat ng ito, bago ang maayos na polo at lisensya, ako muna si Japet, ang batang palamunin. Sanggol pa lamang daw ako nang iwan ako ni mama. Ang tanging alaala ko lamang sa kanya ay isang lumang litrato na kupas na. Yung halos puti na ang mukha niya sa sobrang kalumaan. Ang sabi nga ng mga kamag-anak ko ay kailangan daw niyang lumuwas ng Maynila. Dahil wala kaming panggatas, walang pambili ng diaper, walang lahat. Babalik din ang nanay mo, maghintay ka lang. Sabi nila sa akin noong bata pa ako. Pero ang paghihintay na yon ay inabot ng 2 dekada. Dito sa poder ng mga kamag-anak ko sa Biliran, nagsimula ang lahat. Nung una, Papa Dudut, ay parang okay naman. Pero nang tumungtong ako sa elementarya, doon ko na naramdaman na iba ang turing nila sa akin kumpara sa mga anak nila. Alam mo yung kapag oras na ng kainan, kailangang mauna muna ang mga pinsan ko. Pipila ako, naghihintay kung may matitira pa sa ulam. Madalas ay sabaw na lamang ng nilaga o yung sunog na bahagi ng kanin ang inaabot sa akin. Habang sila ay masayang nagkwekwentuhan tungkol sa mga bagong laruan nila. Ako naman ay nakayuko lamang sa dulo ng mahabang upuan, tinitingnan ang bawat butil ng kanin na sinusubo ko. Dahan-dahan naman sa pagkain, Japet, ang lakas mong kumain, hindi naman nagpapadala ang nanay mo. Yan ang madalas na banad sa akin ni tita. Ang sakit, hindi ba? Parang bawat subo ko may katapat na utang na loob na hindi ko alam kung paano babayaran. Isang gabi naalala ko pa nakabasag ako ng isang basong plastic. Hindi naman mamahalin yon, yung mumurahin lang na galing pa sa perya. Pero ang inabot ko isang malutong na sampal at sandamakmak na sermon. Wala ka nang ambag dito ay naninira ka pa. Alam mo ba kung magkano ang bili namin dyan? Palamunin ka na nga lang, salot ka pa. Sigaw ni tito habang dinuduro ako sa noo. Ang hirap lumaki sa bahay na hindi mo nararamdamang home siya. Para akong nakikitira sa isang hotel na hindi ko kayang bayaran. Kaya kailangang magpaalila ako para lamang hindi mapalayas. Pagkagising sa umaga bago pumasok sa school ay kailangan ko munang mag-igib ng 5 balde ng tubig mula sa balon. Yung mga pinsan ko natutulog pa ako kaya naman ay naghahanda na para sa school. Samantalang ako ay basang-basa na ang t-shirt sa pawis at talsik ng tubig. Minsan kapag nakikita ko ang mga kaklase ko na hinahatid ng mga magulang nila o kaya naman ay may masarap na baon na binibili sa kantin ay hindi ko maiwasang mainggit. Ako, ang baon ko madalas ay wala. Swerte na kung may binalot na tirang kanin kagabi na may kasamang asin o konting toyo. Kakainin ko yon sa likod ng classroom para walang makakita. Dahil nahihiya ako.
sa sitwasyon ko. May isang pagkakataon pa na kailangan naming bumili ng art materials para sa isang project. Manila paper, Crayola at glue. Lumapit ako kay tita para humingi ng kahit 20 pesos lang. Ang sagot niya sa akin, humingi ka sa nanay mong kinalimutan ka na. Huwag mo kaming ubusan ng pera dahil hindi kami bangko. Umalis ako sa harapan niya na parang binubuhusan ng malamig na tubig. Doon ko na-realize na sa mundong ito, ako lang talagang mag-isa. Walang magtatanggol sa akin kapag napag-initan ako. Walang yayakap sa akin kapag pagod na ako. Naging normal na parte ng buhay ko ang pisikal na pananakit. Kapag hindi agad, nakapagsaing ay palo. Kapag hindi maayos ang pagkakawali sa bakuran ay kurot sa singit. Nasanay na ang katawan ko sa sakit pero ang puso ko ay dahan-dahang tumitigas. Natuto kong wag nang umiyak sa harapan nila kasi alam ko na lalo lamang nilang pagtatawanan o dadagdagan ng sermon kapag nakita nilang mahina ako. Sa gabi bago ako makatulog sa manipis na banig sa sahig ng kusina, titingin ako sa butas-butas na bubong at tatanungin ko ang sarili ko. Japet, hanggang dito na lang ba? Ganito na lang ba ang buhay mo habang buhay? Hindi ko pa alam noon na yung mga latay sa katawan ko at yung mga masasakit na salitang natatanggap ko ang magiging gasolina ko para mangarap. Pero bago ang tagumpay ay kailangan ko munang dumaan sa pinakamadilim na gabi ng buhay ko. Ang gabing tuluyan na akong itinapon na parang basura. Dito nagsimula ang lahat sa isang tahanang puno ng tao. Pero punong-puno rin ng kalungkutan. Ako ang batang palamunin, ang batang walang boses, ang batang naghihintay sa wala. Pero sabi nga nila, bago sumikat ang araw, kailangan mo munang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng madaling araw. At ang madaling araw na yon ay paparating na sa anyo ng isang napakalakas na ulan. Samantala, Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang petsyang yon. Parang nakaukit na sa utak ko ang amoy ng basang lupa at ang kulay ng langit na kulay abo na parang galit na galit. Grade 5 ako noon, kakatapos lang ng exams namin. Umuwi ako na medyo masaya sana dahil feeling ko ay mataas ang makukuha ko sa math. Pero pagpasok ko pa lamang sa pintuan, alam ko nang may mali. Japet, halika rito, sigaw ni tita mula sa kusina. Paglapit ko, nakita ko ang pitaka niya sa lamesa. Bukas ito at walang laman at doon pa lamang ay kinabahan ako. Alam ko na ang kasunod nito. Nawawala ang 100 piso rito, ikaw lang ang naiwan dito kaninang umaga bago ka pumasok. Nasaan? Tita, wala po akong kinuha, pumasok po ako kaagad pagkatapos kong mag-igib. Mahinahong kong sagot, pero nanginginig na ang tuhod ko. Sinungaling! Biglang sumabad si Tito mula sa likod at hinablot ang braso ko. Matagal na kaming nagtitimpi sa'yo, palamunin ka na nga, magnanakaw ka pa. Wala kang utang na loob. Hindi nila ako pinakinggan kahit na anong pagmamakaawa ko. Kahit lumuhod pa ako sa harapan nila ay hindi sila naniwala. At ang masakit pa, nakita ko ang isa kong pinsan sa gilid na nakangisi, Papa Dudut. Alam ko sa loob-loob ko na siya ang kumuha dahil gusto niyang bumili ng bagong laruan pero wala akong boses. Sino ba naman ang paniniwalaan nila? Ang anak nila o ang salot na pamangkin? Ngayon din lumayas ka. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo na isasauli ang pera. Kinaladkad ako ni Tito palabas. Kasabay nito ang biglang buhos ng napakalakas na ulan. Yung tipong masakit na sa balat ang patak ng tubig, inihagis nila sa putikan ang luma kong bag na may iilang pirasong damit at mga basang notebook. Pagkatapos ay narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto at ang paglak ng trangka. Nakatayo lang ako doon, basang-basa. Madilim na ang paligid at tanging kidlat na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa kalsada. Wala akong mapuntahan, sinubukan kong kumatok sa ibang kapitbahay. Pero dahil nga sa
Magkakadugo sila. Ang sagot lang sa akin ay umuwi ka na, Japet. Huwag ka nang matigas ang ulo. Sa sobrang takot at ginaw ay naglakad ako papunta sa likod ng kabahayan doon sa malapit sa sapa. May nakita kong isang luma at abandonadong kulungan ng baboy. Pag-aari ito ng isang matandang kapitbahay na hindi na nag-aalaga dahil sa sakit. May 3 kwarto ang kulungan. 2 ay may mga basura at dumi. Pero ang pangatlo sa dulo ay bakante. Doon na ako pumasok. Ang amoy ay grabe. Amoy dumi ng hayop na natuyo na at hinaluan ng anghit at amag. Pero nang mga oras na yon, mas komportable pa ang amoy na yon kesa sa amoy ng bahay ni tita na punong-puno ng galit. Umupo ako sa isang sulok ng sementadong sahig. Niyakap ko ang basang bag ko. Nanginginig ang buong katawan ko at hindi lang dahil sa basang damit kundi dahil sa takot na baka may lumabas na ahas o kung anumang insekto sa dilim. Tanging ang tunog ng ulan sa kinakalawang na yero ang naririnig ko. Parang bawat patak sinasabi sa akin na wala kang kwenta, Japet. Wala kang kwenta. Lord, bulong ko sa gitna ng hikbi. Bakit po ganito? Ano pong ginawa kong mali? Bakit po mas mabuti pa ang turing ninyo sa mga baboy kesa sa akin? Sila pinapakain, ako heto. Doon ako natulog nang nakabaluktod sa malamig na semento. Nagising ako madaling araw dahil may daga na dumaan sa paa ko. Napatalon ako sa gulat. Pero nung ma-realize ko kung nasaan ako, napaupo na lamang ulit ako at umiyak. Kinabukasan, imbes na umuwi, pumasok pa rin ako sa school. Nagugas ako ng katawan sa gripo sa likod ng kantin, inamoy ko ang sarili ko. Kahit anong kuskus ko ng tubig, nandun pa rin ang amoy ng kulungan. Yung mga kaklase ko ay lumayo na sa akin. Ang baho ni Japet amoy tae, asar ng isa kong kaklase. Yumuko lamang ako, binuksan ko ang bag ko. Ang mga notebook ko ay nagmantsa na ang tinta ng ballpen dahil nabasa ng ulan. Hindi ko na mabasa ang mga sinulat ko, parang ang buhay ko ay malabo na rin. Nanatili ako sa kulungan na yon ng 3 gabi. Doon ako kumukuha ng lakas sa bawat gabi na nakatingin ako sa labas habang umuulan. Sabi ko sa sarili ko, balang araw magkakaroon ako ng sariling bahay. Isang bahay na hindi amoy dumi, isang bahay na walang sisigaw sa akin at isang bahay na kahit malakas ang ulan, tuyo at ligtas ako. Hindi ko alam na ang gabing yon sa kulungan ang magpapatigas sa kalooban ko para harapin ang mas malalaking pagsubok sa high school. Dahil pagkatapos ng ulan, akala ko ay sisikat na ang araw. Pero mas mahaba pa palang gabi ang kailangan kong tahakin bilang isang working student. At yun na nga, Papa Dudut, pagdating ko ng high school ay mas naging malinaw sa akin na kailangan kong kumilos kung ayaw kong mabulok sa kalsada. Hindi na ako bumalik pa sa poder ni na tita. Nakistay ako sa isang malayong kamag-anak ng kapitbahay namin na pumayag na patuloyin ako kapalit ng pagiging boy sa bahay nila. 4:00 pa lamang ng madaling araw gising na ako, habang ang ibang mga bata sa edad ko ay mahimbing pang natutulog. Ako ay nasa labas na, nagwawalis ng malawak na bakuran na puno ng tuyong dahon ng mangga. Pagkatapos, diretso ako sa pag-iigib. Alam mo yung balde na bakal na sobrang bigat? Yon ang bit-bit ko. Pabalik-balik sa gripo sa kanto hanggang sa mapuno ang malaking drum sa banyo nila. Minsan nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang ballpen sa loob ng classroom. Japet, bakit parang antok na antok ka na naman? Tanong ng teacher ko isang hapon. Hindi ako makasagot at hindi ko naman pwedeng sabihin na kagabi ay 11:00 na ako natapos maglaba ng sandamakmak na maong at uniforme ng mga anak ng tinitirhan ko. Ngumiti lamang ako ng pilit. Napuyat lang po sa pag-aaral, ma'am. Isang puting kasinungalingan para itago ang katotohanang pagod na ako. Pagod na ang katawan ko. Para kumita ng kaunting barya, naging extra rin ako sa palengke tuwing Sabado at Linggo.
Nagbubuhat ako ng mga basket ng isda o kaya naman ay tumutulong mag-load ng mga sako ng bigas sa mga jeep. Ang bayad 20 pesos, minsan 50 plus isang balot ng tinapay na malapit nang ma-expired. Pero para sa akin ay kaya ko naman yon. Yung perang yon ang iniipon ko sa isang lumang lata ng gatas. Pambili ng intermediate pad, pambayad sa school contributions at pambili ng murang tsinelas kapag pudpud na ang suot ko. Ang pinaka-challenging na part ng pagiging working student ay yung pagod na emosyonal. May mga hapon na pagkatapos ng school ay kailangan ko pang dumaan sa isang maliit na karinderya para maghugas ng mga plato. Nakikita ko yung mga grupo ng mga magkakaibigan na nagtatawanan, kumakain ng halo-halo, nag-uusap tungkol sa mga crushes nila o sa mga bagong sapatos na binili ng mga tatay nila. Ako naman ay nasa likod ng lababo basang-basa ng tubig na may sabon, nakikipagbuno sa mga sebo ng kaldero. Mapapaisip ka talaga, Lord, kailan naman kaya ako uupo doon at pagsisilbihan din? Kailan naman kaya ako yung tatawa? Minsan sa sobrang pagod ay naiiyak na lamang ako habang nagkukuskos ng sahig. Pero tuwing nararamdaman ko yung luhang tutulo, Papa Dudut, naalala ko yung gabi sa kulungan ng baboy. Naalala ko yung ginaw. Sinasabi ko sa sarili ko na Japet, konti na lang. Mas mahirap matulog sa semento kesa maglinis ng bahay. Kayang-kaya mo ito. Pero kahit gaano ka katatag ay darating ka sa breaking point. Yung tipong kahit na anong kayod mo, parang hindi pa rin sapat. May isang buwan na nagkasunod-sunod ang project sa school. Wala na akong maipon, wala na akong mahingan. Halos isang linggo na akong tubig lang ang laman ng tiyan tuwing tanghalian sa school para lamang makapag-photocopy ng reviewer. Doon ako napaupo sa gilid ng kalsada isang hapon, bit-bit ang mga gamit ko. Inisip kong hihinto na lamang ba ako? Siguro nga'y hindi para sa akin ang mag-aral. Siguro nga'y hanggang dito na lamang ako. Pero sa sandaling yon, nang kawalan ng pag-asa, hindi ko alam na may isang pares ng mata na kanina pa palang nakamasid sa akin mula sa loob ng karinderya. Isang babaeng magbabago ng tadhana ko. Dito na magsisimulang magbago ang ihip ng hangin. Isang hapon pagkatapos ng klase, tumuloy ako sa karinderya ni Aling Nena para sa shift ko. Grade 10 na ako noon. Gutom na gutom dahil sa ang huling kain ko ay nung umaga pa. Isang pirasong pandesal na hiningi ko sa kaklase ko. Habang nagpupunas ako ng mga lamesa, nararamdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Nahihilo na ako pero kailangan kong kumilos. May isang babaeng regular na kumakain doon, maayos ang pananamit niya, mukhang nagtatrabaho sa opisina o sa gobyerno. Pero simple lamang siya. Siya si Ate Lorna. Napansin ko na ilang araw na niya akong tinititigan habang naglilinis ako. Bigla siyang tumawag. Itoy, halika muna rito. Sabi niya sa akin. Itoy ang tawag sa akin sa palengke. Lumapit ako at medyo kinakabahan. Baka may reklamo siya sa pagkain o baka hindi malinis ang lamesa. Bakit po, ma'am? Kumain ka na ba? Umupo ka rito. O marami akong in-order. Hindi ko maubos. Sabi niya sabay urong ng isang plato ng kanin at ulam na menudo. Naku ma'am, bawal po. Nagtatrabaho po ako rito. Tanggi ko. Kahit na amoy ko yung sarsa ng menudo na parang humihigop sa tiyan ko. Ako ang nagsasabi, umupo ka. Seryoso pero malambing niyang sabi. Sa unang subo ko ay muntik na akong maiyak. Hindi dahil sa sarap ng pagkain kundi dahil sa pakiramdam na may nagmalasakit. Habang kumakain ako, tinanong niya ang buhay ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong nagtulak sa akin na ilabas ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol kay mama, ang pagpapalayas sa akin at yung 3 gabi ko sa kulungan ng baboy. Nakita kong namasa ang mga mata niya. Japet, simula ngayon,
Huwag ka na mag-alala kung saan ka matutulog o kung anong kakainin mo. May bakanting kwarto sa bahay namin, doon ka na tumuloy. Siyempre noong una ay natakot ako. Sabi ko sa sarili ko baka modus ito o baka gagawin lamang akong katulong na walang bayad. Pero iba ang aura ni Ate Lorna, para siyang nanay na matagal kong hinahanap. Pumunta kami sa tinitirhan ko noon para kunin ang ilang pirasong damit ko na nakalagay sa sako. Pagdating namin sa bahay niya, hindi yon mansyon pero napakalinis. Binigyan niya ako ng sariling kama, sariling unan at higit sa lahat ay sariling kumot. Japet, ang kondisyon ko lang ay mag-aral ka ng mabuti. Ayaw ko nang nakikita kang nagbubuhat ng sako sa palengke. Ang trabaho mo lang dito ay tumulong ng kaunti sa gawaing bahay at siguraduhing mataas ang grades mo, ang sabi niya. Doon nagsimula ang bago kong buhay. Sa loob ng bahay ni Ate Lorna, natutunan kong kumain ng 3 beses sa isang araw na hindi kailangang magbilang ng subo. Natutunan kong pumasok sa school na maayos ang uniforme dahil binilhan niya ako ng bago. Nung mag-college ako, gusto ko sanang mag-working student ulit para hindi siya masyadong mabigatan. Pero pinigilan niya ako. Focus ka sa pagiging teacher, Japet. Yan ang ticket mo palabas sa kahirapan. Papadudot, akala ko nung high school ay mahirap na ang buhay. Mali pala ako. Sa college, ang kalaban mo ay hindi lang gutom, kundi yung puyat na parang papatayin ka na. Kinuha ko po ang Bachelor of Secondary Education. Sabi nila madali lang yan. Magtuturo ka lang naman. Gusto kong isampal sa kanila yung mga gabing hindi ako natutulog dahil sa paggawa ng visual aids at lesson plans. Kahit sagot ni Ate Lorna ang tuition ko, ayoko namang maging pabigat sa kanya pagdating sa mga pang-araw-araw na mga gastos. Alam kong hindi siya mayaman at marami rin siyang bayarin, kaya ang ginagawa ko para magkaroon ng sariling allowance ay nagtututor ako ng mga bata sa gabi pagkatapos ng klase ko. Imagine 7:30 AM hanggang 5 PM nasa school ako. Tapos 6 to 8 o'clock nagtuturo ako sa mga bata sa kabilang barangay. Pag uwi ko ng bahay ni Ate Lorna ng alas 9 ay doon pa lamang ako magsisimulang mag-aral para sa sarili kong mga subjects. May mga gabi na umiiyak ako sa harapan ng laptop na hiniram ko lang din. Yung tipong kailangan mong gumawa ng detailed lesson plan na aabot ng 10 pahina tapos kapag chinek ng professor mo ay pupunitin lang o ipapabago lahat dahil mali ang objectives mo. Japet, bakit gising ka pa? Tatanungin ako ni Ate Lorna kapag lumalabas siya ng kwarto para uminom ng tubig ng 1:00 ng madaling araw. Kailangan ko lang pong tapusin itong Manila paper. Demo teaching na po namin ate bukas eh. Sagot ko habang pilit na idinidilat ang mga mata kong pulang-pula na sa puyat. Ang pinakamahirap na part ay noong practice teaching o internship na namin. Kailangan mong pumasok sa school na mukhang kagalang-galang. Kailangan planchado ang polo, makintab ang sapatos at laging nakangiti. Kahit ang laman na lamang ng bulsa mo ay barya para sa pamasahe pauwi. Naalala ko may 1 buwan na sunod-sunod ang gastusin para sa mga seminar at uniforms. Nahiya na akong humingi kay Ate Lorna dahil nakita kong sira na rin ang sapatos niya pero hindi siya bumibili para lamang may maibigay sa akin. Ang ginawa ko, 1 linggo akong nagtitipid sa kain. Ang tanghalian ko, 1 pack ng noodles na hinati ko para sa tanghalian at hapunan. Minsan ay nakikitubig na lamang ako sa kantin para mabusog ang tiyan ko. Sir Japet, bakit hindi po kayo kumakain? Tanong ng isa kong estudyante nung internship. Nginitian ko lang siya. Busog pa ako, nakakain na ako sa bahay. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo ay naririnig ko na ang kulo ng tiyan ko habang nagdi-discuss tungkol sa Philippine literature. Dumating din yung time na muntik na akong sumuko. Yun yung huling semester bago ang graduation. Tambak ang mga requirements, sabay pa ang review para sa board exam. Pakiramdam ko ay binibigay na ng katawan ko ang lahat. Kaya naman nagkasakit ako. Nilagnat ako ng matindi dahil sa sobrang pagod at kulang sa sustansya.
Nakita ko ni Ate Lorna na nakahandusay sa sofa at nanginginig. Doon niya ako pinagalitan. Japet, hindi ka robot. Kung mawawala ka, para saan pa tong diploma na kukunin mo? Umiyak ako noon. Ate, gusto ko na pong matapos. Gusto ko na pong makatulong sa inyo. Pagod na ako maging mahirap. Hinaplos niya ang buhok ko. Malapit na, Japet. Konting tiis na lang. Isipin mo yung batang natutulog sa kulungan ng baboy. Kung nakayanan mo yun, lalong kakayanin mo ito. Doon ako kumuha ng huling bugso ng lakas. Ipinasa ko lahat ng requirements. Tinapos ko ang internship ng may mataas na grado. At nung lumabas ang listahan ng mga gagraduate, nandun ang pangalan ko. Japet, Bachelor of Secondary Education. Pero sa likod ng tuwa na yon, nandun pa rin yung malaking tanong. Guro na ako, may dangal na ang pangalan ko. Pero habang papalapit ang araw ng pagmamarcha ko, lalong bumibigat ang dibdib ko. Kasi kahit gaano karami ang alam ko sa mga libro, wala akong kaalam-alam kung nasaan ang nanay ko. Bago ang graduation, isang gabi habang nag-aayos ako ng isusot kong toga, bigla akong napanaginipan ang amoy ng kulungan ng baboy. Pero sa panaginip ko may isang babaeng nakatayo sa labas ng kulungan. Umiiyak at tinatawag ang pangalan ko. Doon ko napagtanto na hindi sapat na naging matagumpay ako. Kailangan kong hanapin ang ugat ng lahat ng sakit na ito. Dahil ang tunay na graduation ko ay hindi sa stage, kundi sa harapan ng babaeng nag-iwan sa akin. Samantala ay dumating na ang araw na akala ko noon ay panaginip lang, ang graduation day. Sa loob ng sports complex dito sa Biliran, punong-puno ng mga magulang na nakabistida at nakabarong. Maingay, masaya at puno ng amoy ng mga bulaklak. Suot ko ang itim kong toga habang hinihintay kong tawagin ang pangalan ko. Hindi ko mapigilang mapatingin sa mga katabi ko. Lahat sila may nanay na nag-aayos ng kanilang collar. May tatay na bitbit ang kamera. Sa tabi ko ay nakaupo si Ate Lorna. Nakangiti siya. Pero alam ko na masaya siya para sa akin bilang isang kaibigan at ate. Pero deep inside hinahanap ng mga mata ko yung mukhang nasa kupas na litratong tinatago ko sa wallet ko. And now for the degree of Bachelor of Secondary Education, Japet Mendoza. Tumayo ako. Parang nag-slow motion ang paligid habang naglalakad ako paakyat ng stage. Hindi ko nakita ang mga professor o ang diploma. Ang nakita ko ay yung batang maliit na basang-basa sa ulan, yung batang nanghihingi ng tirang pagkain sa school canteen at yung batang natulog sa semento kasama ang mga baboy. "Ma, teacher na ang anak mo." Bulong ko. Bulong ko sa hangin habang tinatanggap ko ang diploma. Pagbaba ko ng stage, niyakap ko ng mahigpit si Ate Lorna. Proud na proud ako sa iyo, Japet. Alam kong malayo ang mararating mo," ang sabi niya. Nag-celebrate kami ng simple lang, pero ng gabing yon habang tinitingnan ko ang diploma ko sa ilalim ng ilaw, hindi ako makatulog. Parang may bumubulong sa akin na hindi pa tapos ang laban. Hindi ako pwedeng magturo sa ibang bata kung ako mismo may assignment na hindi pa natatapos. Gamit ang unang sahod ko bilang isang substitute teacher, nagsimula akong magtanong-tanong. Sinadya ko ang mga matatandang kapitbahay sa barangay namin, yung mga nakakakilala kay mama bago siya umalis. "Japet, ang balita ko noon ay sa Cavite raw napadpad ang nanay mo," sabi ng isang matandang tindera. May nakakita raw sa kanya doon pero parang hirap na hirap ang itsura. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Humingi ako ng bakasyon sa school at sumakay ako ng barko at bus papunta sa Cavite. Bitbit ko lang ang diploma ko, ang lumang litrato at ang panalangin na sana ay buhay pa siya. Papadudot, halos isang linggo akong nagpalaboy-laboy sa isang maliit na barangay sa Cavite.
Pinapakita ko ang litrato ni mama sa bawat sulok. Nakita niyo po bang babaeng ito? Minda po ang pangalan niya. Marami ang umiiling hanggang sa isang bata ang tumuro sa isang iskinita malapit sa sapa. Parang si Aling Minda yan yung naglalabas sa dulo. Sinundan ko ang turo ng bata, narating ko ang isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at tarpaulin. Mas malala pa ito sa kulungan ng baboy na tinulugan ko noon. Doon ay nakita ko ang isang babaeng nakatalikod, nakaupo sa isang mababang bangko at may kaharap na malaking batya. Nanginginig ang boses ko. Ma? Tumigil siya sa pagkukusot. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata niya pagod na pagod. Malalim ang mga pisngi at puti na ang buhok niya. Pero kahit 20 taon na ang lumipas, kilala ko ang mga mata niya. Japet? Pabulong niyang sabi. Hindi siya makapaniwala. Tumayo siya pero tila bibigay ang kanyang mga tuhod. Agad ko siyang nilapitan at inalalayan. Doon sa gitna ng mga basang labahin ay humaguluhol kaming dalawa. Bakit ma? Bakit mo ko iniwan? Tanong ko sa gitna ng pag-iyak. Bakit hinayaan mong maranasan ko yung hirap na yun? Pinagtabuyan ako, sinaktan ako, natulog ako sa kulungan ng mga baboy. Ma, napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang mga binti ko. Patawarin mo ako anak, patawarin mo ang nanay mong duwag. Doon niya ay kinuwento ang lahat, Papa Dudut. Nung umalis siya, narinlang siya ng isang ilegal na recruiter. Dinala siya sa isang bansa pero hindi bilang DH kundi bilang isang biktima ng human trafficking. Nakulong siya doon ng halos 10 taon dahil wala siyang papeles at wala siyang matakbuhan. Nang makabalik sa Pilipinas, wala na siyang mukhang may harap sa amin. Pumunta ako sa Biliran, Japet. Nakita kita sa malayo. Grade 6 ka na noon. Nakita kitang maayos na ang damit at nakikitira kay Lorna. Akala ko ay mas mapapabuti ka kung wala ako. Akala ko ay kamumuhian mo lamang ako kapag nalaman mong galing ako sa kulungan at wala akong naipong pera. Nagkamali ka, ma. Sabi ko habang pinapahid ang luha niya. Ang kailangan ko noon ay hindi pera kundi ikaw. Samantala ay hindi ko na hinintay ang bukas. Inimpake ko ang ilang gamit ni mama at sinama ko siya pabalik sa Biliran. Maraming nagulat sa barangay namin nung makita kaming magkasama. Ang mga kamag-anak naming nangaapi sa akin noon ay hindi sila makatingin. Sa ngayon, Papa Dudut, nakatira na kami sa isang disenteng bahay na inuupahan ko. Hindi na kailangan maglaban ni mama para sa ibang tao. Pinatunayan ko na kaya kong baguhin ang buhay niya. Nagpatayo ako ng isang sari-sari store sa harap ng bahay namin. Tuwing umaga bago ako pumasok sa school bilang isang ganap na teacher ay iniinom muna namin ang kape namin ng sabay. Japet, mag-ingat ka sa pagtuturo ha. Huwag kang magpapagutom, bilin niya. Opo ma. Kayo rin dito sa tindahan, sagot ko habang kinuha ang bag ko. Minsan kapag nagtuturo ako sa mga estudyante ko at may nakikita akong batang malungkot o marumi ang uniforme, nilalapitan ko sila. Pinaparamdam ko sa kanila na hindi sila palamunin at hindi sila salot. Sinasabi ko sa kanila ang kwento ko. Ng batang natulog sa kulungan ng baboy noon ay ang gurong nasa harapan nila ngayon. Ang buhay ko ay hindi perpekto at marami kaming taon na kailangang bawiin ni mama. Pero sa tuwing naririnig ko ang tawa niya habang nakikipagkwentuhan sa mga mamimili sa tindahan, alam ko na sa wakas ay tapos na ang ulan. Tuyo na ang mga damit ko. Busog na ang tiyan ko. At higit sa lahat ay buo na ang puso ko. Papa Dudut, sa dami ng pinagdaanan ko, ang pinakamahalagang natutunan ko ay ang katotohanang hindi ang aking nakaraan ang nagdidikta ng aking patutunguhan. Naranasan ko nang matulog sa kulungan ng baboy at ituring na basura ng sarili kong kadugo. Natutunan kong ang bawat latay at bawat sakit ay hindi parusa.
kundi mga hamon na nagpatigas sa aking kalooban upang magsumikap. Napagtanto ko rin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa diploma at sa titulo ko bilang guro, kundi sa kakayahang kong magpatawad at intindihin ang mga sugat na dala rin ng ibang tao. Gaya ng aking ina, natutunan kong ang galit ay isang mabigat na pasanin na tanging pagpapatawad lamang ang makapag-aalis. At sa huli, ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay ang madalas na nagtuturo sa atin kung paano pahalagahan ang liwanag at kung paanong maging inspirasyon sa iba na nawala na ng pag-asa. Hanggang dito na lamang po ang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Japet. Napakinggan po natin ang nakaka-inspire na kwento ni Teacher Japet. Mga ka-online, bukod po sa mga binanggit ni Teacher Japet, ang isa pang mahalagang aral sa kwentong ito ay ang kapangyarihan ng pagpili sa gitna ng kawalan. Ipinapakita ng kwento na ang pagmamalasakit ay hindi lagi nanggagaling sa kadugo. Madalas ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinili tayong tulungan kahit na wala silang obligasyon sa atin. Gaya ni Ate Lorna, itinuturo nito na hindi tayo dapat mawala ng tiwala sa sangkatauhan dahil lamang sa ilang taong nanakit sa atin. Bukod dito, ang kwento ay isang paalala ng edukasyon ay ang pinakamabisang sandata para sa social mobility. Ito ang nagsilbing hagdan ni Japet upang makaalis sa putikan ng kahirapan at diskriminasyon. Sa huli, pinapakita nito na ang bawat tao ay may sariling laban na hindi natin nakikita. Kaya ang panghuhusga ay walang puwang sa isang mundong mas nangangailangan ng pangunawa at pagkakataon. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.